Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano ang tamang paraan ng paggamit ng bagong biling refrigerator. Tara, simulan na natin. Mga boss, ang napili ko pong refrigerator ay ang NR-BQ261BB ng Panasonic 2-door refrigerator, inverter type. Mga boss, ito po yung dati nating refrigerator. Okay pa naman po siya kaso kailangan po natin ng mas malaki. Bumili po kami ng mas malaki kasi gagamitin po namin sa sari-sari store. Ngayon po mga boss, i-unbox na po natin. Mga boss, dahil po mababa po ang kisame, hindi po natin matatanggal ang karton pataas. Kaya ang gagawin po natin ay kakatan na lang po natin sa gilid. Mga boss, kapag bagong deliver lang po ang rep, kakailanganin po natin maghintay ng isang araw bago isaksak ang unit. Ang purpose po nito ay para maiwasan maghalo ang langis at refrigerant sa loob ng kompresor, lalo na kung malayo ang pinagkunan nito. Mga boss, sa bandang likod po ako nagbukas para maiwasan ko po magasgasan yung harapan. Mga boss, itabi lamang po muna natin yung karton. Ito po kasi ang hinahanap kapag kailangan ibalik ang unit dahil sa factory defect. Mga boss, tanggalin na po natin yung plastic. Mga boss, kapag natanggal niyo po yung plastic, huwag niyo po muna hawakan. Maghintay lamang po ng 1 minuto para maiwasan ang static. Mga boss, ito na po ang Panasonic 2-door direct cooling Economy inverter refrigerator. Mga boss, napakaganda po ng design nito. Meron na rin po siyang 463 energy efficiency rating. Ang ibig sabihin po nito, kapag mataas po ang EER, mas tipid po ito sa kuryente. At dahil direct cooling na po siya, mabilis po siya maagawa ng yelo. Saktong-sakto po na gamitin para sa pangnegosyo. Meron lamang po siyang electrical consumption na 21.60 kWh kada buwan. Mas tipid po ito kaysa sa mga non-inverter na refrigerator. Kasya po dito hanggang 280 liters. R600A po ang gamit niyang refrigerant. Ang kagandahan po dito ay eco-friendly na po ito at matatagpuan lamang po sa mga inverter na unit. Mga boss, silipin na po natin yung kanyang freezer. Wala na po siyang hawakan sa gilid dahil nasa bandang ilalim na po ito. Wow! Mga boss, napakalaki po ng kanyang freezer compartment o mas kilala po sa tawag na evaporator. Mga boss, ito po ang itsura ng direct cooling na freezer. Meron po siyang kasamang 2 wire shelves. Pwede po tayong maglagay na ice candy. Dito naman po ay yelo. At dito naman po ay mga frozen foods. Wag na wag po kayong maglalagay ng in-can or bottled na soft drinks dahil puputok po ito. Mga boss, ishare ko na rin po.
Wag na wag po kayong gagamit ng gunting, ice pick, screwdriver at kutsilyo sa pagtatanggal ng yelo. Possible po kasi na mabutas nyo ang copper tube ng evaporator na magre-resulta ng pagsingaw ng refrigerant nito. Mga boss, ito po ang itsura ng ice scraper. Ito lamang po ang gamitin natin pantanggal ng yelo. Ito naman yung panggawa po ng ice cube. Hindi ko na rin po siya magagamit dahil gagawa rin po ako ng maraming yelo. Mga boss, yan po nakikita nyo maliit na butas ay ang defrost drain. Diyan po dadaan ang tubig once na mag-defrost po kayo. Bababa po yan sa may drain pan malapit sa compressor. Ito naman po ang freezer door shelf. Maaari po kayo maglagay dito ng juice o tubig. Huwag nyo lamang pong kalimutan tanggalin dahil magyayelo po ito. Ito naman po ang refrigerator compartment. Meron po siyang egg shelf at 3 door shelves. Mga boss, dito po sa egg shelf, kasya po ang 16 na itlog. Kasya po ang 10 pirasong 250 ml na bottled water or soft drinks. Parehas lang din po dito sa baba. Dito naman po, kasya po ang 4 na 1.5 liters na soft drinks. Mga boss, sa nakikita nyo po, malaki rin po ang kanyang refrigerator compartment. Kasya po dito ang 12 pieces, 1 liter bottled soft drinks or bottled water. Mga boss, ito po ang kanyang extension ng evaporator. Ibig sabihin po, lumalamig din po ito. Hanggang dito po sa bandang gitna. Di nga lang po kasing lamig ng sa freezer. Dahil mas konti po ang evaporator coil nito kumpara sa freezer. Mga boss, ito naman po yung turbo cooling fan. Tumutulong po ito para mapabilis ang paglamig sa loob ng refrigerator. At para mag-circulate ang hangin mula sa ibabaw hanggang ibaba ng compartment. Ito naman po ang kanyang LED door light. Ito naman po ang kanyang temperature activated switch or thermostat. Ilagay lamang po ninyo sa low setting kung di nyo po kailangan ng sobrang lamig. At medium setting naman po para sa katamtaman lamig. At high setting naman po kapag marami pong laman ng inyong ref at freezer. Meron po siyang 2 wire shelves. Adjustable po ito, kaya pwede nyo pong ilipat kung nalilitan kayo sa space. Mga boss, ito naman po ang crisper drawer. Dito po nilalagay yung mga gulay at prutas. Mga boss, sa left side po, sa loob ng refrigerator, doon nyo po makikita ang kanyang specs. Mga boss, mas maganda po na basahin niyo po ang kanyang instruction manual para po sa karagdagang impormasyon regarding sa inyong unit. Mga boss, kapag nakapwesto na po ang refrigerator, sumukat po tayo ng 10 cm mula sa pader hanggang sa likod ng ref. Sumukat po ng 5 to 10 cm mula sa lababo papunta sa gilid ng ref. At sumukat po ng 20 to 30 cm mula sa pader papunta sa gilid ng ref. Mga boss, ito po kasi ang standard spacing ng ref.
Ang purpose po nito ay para makasirculate ng maayos ang init galing sa condenser. Mga boss, ito naman po yung defrost drip pan. Mga boss, dahil bago po ito, kailangan po natin tanggalin mga temporary shock absorber. Ito na po yung mga boss, mga styrofoam. Kailangan po natin tanggalin dahil baka masunog kapag nainitan ng compressor. Mga boss, ibalik na po natin. Mga boss, every time po na magdi-defrost kayo, dito po babaksak ang tubig. Kaya kailangan pong itapon kapag puno na. Para maiwasan pong kalawangin agad ang kaha nito. Mga boss, i-plug na po natin. Hayaan po muna nating umandar ng 2 oras na naka-high setting na walang laman. Para ma-warm up po muna ito. Habang naghihintay po tayo ng 2 oras, i-check po muna natin kung nakalibel ang unit. Dahil hindi po pantay, kailangan po natin i-adjust pataas. Mga boss, sa pag-a-adjust po, pihitin lamang po ang adjustable leveling put. Pihitin lamang po pa counterclockwise para umangat. Mga boss, okay na po. A few moments later. Pagkalipas po ng 2 oras, pwede nyo na pong lagyan pero wag nyo pong pupunuin. Mga boss, kailangan po natin maghintay ng 2 oras bago punuin. A few minutes later. Mga boss, pagkatapos po ng 2 oras, pwede na po natin punuin. Pwede na po tayong gumawa ng para sa yelo at magdamag ay matigas na po ito. Mga boss, isig na po natin kung matigas na po ang yelo. Mga boss, matigas na po. Mga boss, sana po ay nakatulong ang aking video. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel. At pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.